Grabe. Iba talagang magtampo, magalit, mag-react ang mamamayang Pilipino. At para sa akin, karapatan po ninyo yan. Karapatan po ninyo sa kung ano man po ang inyong mga sinasabi o reaksyon sa mga nangyayari sa ating bansa. Alam niyo kung bakit ko nababanggit? Aba, ay mas marami ang nananawagan ng ICC na. Grabe ang paniniwala ng taong bayan sa ICC ngayon. Nawawala na sila ng tiwala sa mga politiko sa Senado. Nawawala din ng tiwala ang mga Pilipino sa ating judicial system kasi nga talagang mahirap, mabagal. Ngayon, ICC na lang ang pag-asa. Abay, ngayon ang sinasabi na sana lumabas na daw yung warrant of arrest laban sa mga senador na di umano ay co-accused sa crime against humanity ni dating Pangulong Duterte. Pati yung kay Sara Duterte kasi inamin naman ni Sara Duterte before nakasama siya doon sa listahang kanyang nakita. Si Bongo, Bato de la Rosa, mga retiradong general, at saka siya nandun daw sa listahan ng ICC. So dahil galing sa kanila yung balitang yan na kinukumpirma ngayon ng mga grupo ng mga complainant before ICC against Duterte at co-accused na meron niyang susunod. Alam niyo pag sinabing susunod, hindi natin alam kung susunod talaga o nandito na warrant of arrest. At dahil dyan, kaya yung mga mamamayan, ang sinasabi ngayon matapos dun sa hindi nilang matanggap na ginawa ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte na i-dismiss o i-archive ang kaso, ang kanilang pag-asa. Sige na nga, dapat magkaroon na ng warrant of arrest, dapat hulihin na ng ICC ang mga co-accused na yan sa paglabag sa karapatang pantao. Abay yan po hindi humalao yung mangyari. Kasi tinalaki ko na isang araw, kinumpirma na ni dating Senador Trillanes na merong access sa ICC bilang complainant kung ano ang status ng kaso. Meron niya daw pong lalabas 2 hanggang 3 warrant of arrest. Pero hindi niya sinabi kung sino ang susunod na aarestuhin, pinapa-aresto ng ICC dahil nandyan ang Interpol at nandyan ang Pilipinas, ang Police, PNP na siya namang tutulong. Ang kasiguruhan lang at mangyayari sa oras na itong warrant of arrest na ito ay mahawakan ng mga otoridad, huhulihin ng PNP, lead by General Torre at ng CIDG ang lahat ng maaaring dapat hulihin at ituturn over nila sa ICC. Malinaw na kung ano ang kanilang ginawa kay Duterte, kayang-kayang gawin nila doon sa mga co-accused na mayroong warrant of arrest o pwedeng ipahuli. Kasi alam nyo, yung pagsasabing nandito na o wala pa, hindi na natin huyang kontrol. Kasi laging sinasabi ng gobyerno, nakahanda sila. Ay ang paghahanda po, hindi pwedeng overnight yan. Kasi minomonitor, ito operational matter, pero ewan ko kung pwede kong sabihin. Ito na lang para maiksi. Definitely, imomonitor ng gobyerno yung mga merong arrest warrant kung ano ang mga galaw. Saan pupunta, anong ginagawa. Para sa oras na kanilang ipatupad ito, on the spot kanilang pwedeng gawin at ipatupad ang warrant of arrest. Katulad ng ginawa kay Duterte. Walang nagsasabing nandiyan na yung warrant of arrest noong March 11, di ba? Basta sinasabi palit-ulit ng gobyerno, handa sila. Yung pala pinaghahandaan na. Kaya monitor si Duterte kung nasa Davao, nasa Hong Kong, pagbalik dito, sa loob ng aeroplano, hinuli. Ganong kalawak ang intelligence community ng gobyerno at yan ay laging ginagawa nila. Kung sino yung mga akusado at sino ang may warrant of arrest, under monitor yan. Talagang bago ipatupad ang order, siguraduhin nilang hindi sila magkakamali. Lalo na ito mga malalaking personalidad. Posibleng Vice President o posibleng mga senador o 2 senador tapos mga retiradong general na co-accused. Ganyang katindi. Kaya abangan ninyo, baka bigla na tayong mabulaga rito. Kasi si Generatore, pag ini-interview mo handa na kami. Isipin mo yan. Sabi ng Malacanang, gagawin ulit. Ang dapat gawin, under the law, Republic Act 9850. Basta merong warrant of arrest, basta dumating na yan. O kahit wala pa dito, para i-forward lang through internet ang detalye ng warrant of arrest. Tupalo na lang yung black and white. Gagawin ito.
Kaya nga po, yung sinasabing pagsasaya ng mga DDS para sa akin, yun ay hilaw. Kung sinabi ni Marcoleta na ito po nga impeachment daw po ay niluto ng Kongreso, pero hilaw, mas hilaw na hilaw naman po itong kasiyahan nila ngayon ng mga DDS, ng mga Dutae supporter dahil nga po sa nananatili pa rin naman na si Digong ay nabubulok pa din sa kulungan ng ICC at nanganganib na madagdagan pa ang mga kasama niya doon. 'Di ba? Nanganganib si Sara, si Bongo, si Bato at iba pang mga general na sangkot po dito sa EJK na pinatupad ni Digong noong siya ang presidente. So yung kanilang pagsasaya sa impeachment di ba parang, sige magsaya kayo, di ba pa? Ako nga, kino-question ko nga yung pagsasaya nila. Nagagawa nilang magsaya na, gagawa pa ni Sarah mag-Thanksgiving party. Samantalang, di ba, ang tatay niya nabubulok sa kulungan. Yung mga Dutay supporter, tuwag-tuwa, iyak daw, dahil lang impeachment trial ay in-archive ng Senado. Di ba, sino bang umiiyak? Sino ba nakikita natin na umiiyak kapag nagpupunta ng dahig? Di ba? Sino ba ang mga apektado kapag nalamang si Digong ay payat na payat na? Di ba? Kaya ito po ang realidad. Talagang ito pong napipinto, nalalapit na paghuli dito sa mga kaalyado ni Digong na meron pong kinalaman sa EJK. Yan po kapag po nangyari yan, let's say kunwari nandiyan na talaga at si ITC ba yung katulong dito ng Interpol, yung Interpol Manila. Kapag po dumating na po yan dito at dadapuliin na, huhulihin na itong mga kaalyado ni Digong, kahit po sa loob pa ng Senado yan, kahit na yan po ay protektahan pa ni Chis Escudero, wala pong makakapigil dito sa paghuli kahit na merong kumbaga parang sila'y mga senador o kung ano man ang kanilang katungkulan, di ba? Yan po ay napatunayan na kaya pong hulihin ang kahit sino. Nagawa na yan ni General Torre. Dito po sa nangyari kay Kibulok at dito po kay FPRRD, na ipakita na ni General Torre na hindi po na question kung kaya bang hulihin ang mga may warrant sa ICC. Hindi na po yan tinatanong dahil napatunayan na yan ni General Torre. Nagawa niya na, uulitin na lang. Maaaring baka ibang diskarte naman dahil baka mapaghandaan na, di ba? Kasi syempre yung ating mga kumbaga yung mga huhulihin po nakita na nila yung ginawa kay Digong. So, may idea na sila. So, baka ibang strategy naman ang gamitin diyan ni General Torre. Si General Torre po kasi ay isang engineer. At siya po ay kumbaga sa tactical operation, strategy, diyan po siya magaling. Kaya po siya ay kumbaga hindi matatawaran ng kanyang kapasidad, abilidad para po mahuli itong mga magiging wanted na ng ICC. 'Di ba? Sooner or later baka pagkatapos po ng appearance ni Digong sa ICC ngayong September 23, kung late 2025 or early 2026 po ito mangyari, nako, sigurado po ako na meron na pong mga hindi makagalaw ng maayos, kinakabahan dahil baka mamaya nandyan na ang ICC at sila ay poposasan. Kaya hindi ko masisi, balikan ko yung reaksyon ng taong bayan. Sige na nga, paubayan natin sa ICC ang mga taong yung mga kaso. Kasi nga nadismaya na sila sa justice system sa Pilipinas at maging sa impeachment. Lumabo na ng lumabo. Pinahirapan ng mga sibilyan at ang mamamayan para sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Bakit napakahirap ng katarungan sa Pilipinas? Nasapawan na ng pamumulitika, nasapawan na ng mga kung ano-anong mga isyu. Samantalang ang justice system dapat ay isa sa pinakamalakas na nararamdaman at nakikita ng mga Pilipino.
Dahil marami pong nakasandal dyan, marami naghahanap ng hustisya. Hindi lang po itong isyong politika, napakarami. Marami diyang halimbawa ay naagawan ng bahay at lupa. Marami diyang biktima ng harassment ng kapitbahay. Marami diyang biktima ng barangay, biktima ng mayor, biktima ng mga kung ano-ano ma-influensyang tao. Katarungan ang hanap nun. Dapat na ibibigay ang hustisya. Hindi lang naman political impeachment ang mabagal ang justice system. Marami. Mga local, national, napakahirap dito sa atin. Kaya nga dito napupuntahan ang mga dayuhan na gumagawa ng krimen. Kasi alam na nila dito, madaling lusutan ang justice system. Malungkot man, pero yun ang nangyayari. Kasi ultimo, tayo mga Pilipino na naghahanap ng katarungan, hindi na ibibigay. Eh di yung pa kaya mga dayuhan nagpupunta rito, alam nila, pag gumawa sila rito ng kalokohan, madali nilang lusutan. Ang sama ng image natin, di ba? Hindi tayo kinatatakutan ng mga dayuhang sindikato. Eh kasi nga, walang magawa ang mga Pilipino. Kung ano lang gawin na ginagawa ng kinaukulan, pumapayag-payag na lang tayo. Pinagtatanggol pa ng mga saradong isip. Pinagtatanggol pa ng mga one-sided dahil ang kanilang kamag-anak, kailala ang Panginoon nila. Kahit kapalpakan, kahit nagmumura, kahit na involved sa pagpatay, pinagtatanggol pa nila. Yan ay bahagi ng kabulukan na sistema sa atin. Kaya dapat baguhin yan. Lagi tayo nagsisimula. Halos 3 taon na mahigit na si Pangulong Marcos. Pero halos nagsisimula pa rin. Dahil itong justice system ang isa sa dapat ay talagang mabago. Pero sa ilalim po ng presidential system of government, sa ilalim po ng 1987 Constitution, mahihirapan talaga natin pagtagumpayan yan. Ang akin hong paniniwala at opinyon, baguhin natin, i-abolish ang 1987 Constitution, i-abolish ang maraming ahensya ng pamahalaan, magtayo tayo ng bagong saligang batas, palitan natin ng presidential patungo sa parliamentary system o federal system, may pag-asa tayo. Pero kung laging ang kapangyarihan ay nasa sa mga abusado at umaabuso mga tao sa gobyerno, walang justice system, walang matinong mangyayari. Mahihirapan talaga. Kahit gusto ni Pangulong Marcos na ayusin ang bansa, pero dahil sa sistemang nasa ilalim ng saligang batas natin, mahihirapan gawin. Maniwala kayo sa akin. Pero tama lang, mag-ingay kayo. Mga Pilipino sa buong mundo, yung karapatan ninyo ng pagbabago, kailangan natin yan. Kaya nga po itong kumbaga desisyon ng Korte Suprema sa impeachment at ang pagkaka-archive ng Senado sa impeachment trial, ito po ay katibayan na talagang ang mga Duterte po ay malakas pa rin po ang impluensya dito sa Pilipinas. Kaya nga po, tamang-tama lamang ang ginawa ng mga nagdemanda kay Digong doon sa International Criminal Court. At doon po nila ito dinemanda dahil kung dito sa Pilipinas, hindi po sila makakakuha ng hustisya at baka itong si Digong ay palamye-lamyerda lang at hindi pa rin po napagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Di ba? Kaya po, tama lang po talaga yung desisyon ng ating mga kababayan, nila Trillanes at ng iba pa na doon po magsampa ng demanda sa ICC para po makakuha talaga sila ng hustisya. Kasi kung dito po sa Pilipinas, nako, ang Supreme Court po, wala, hindi po natin maaasahan yan na magbigay ng hustisya sa mga biktima ng EJK. Dahil nga po, syempre, mga appointee ni Digong ang mga nasa Supreme Court. Tapos ngayon, dito naman po sa Senado, ang akala natin na mga Duterte Black lang ang magiging kalaban ng paghahanap sa hustisya, yun pala marami pa po ng mga senador ang siyang umaamen at ume-amen dito kay Digong at kay Sara. At nakikita natin, kaya po nila siguro kumbaga in-archive o pumabor yung ilang mga senador sa petisyon o sa motion na ginawa ni Marcoleta ay dahil po paparating na ang 2028 election at syempre kailangan nilang kumapit sa sinasabing malakas daw po ang kandidatura ngayong 2028 na si Sara Duterte. Diba? So yung mga nanalo noong 2022 magre-re-election ngayong 2028. So kailangan nila ng makakapitan na malakas. Yan ang akala nila, malakas, 'di ba? Pero ewan ko lang kung after nitong hindi po na isakatuparan
ang pagkakaroon ng impeachment trial, baka po hindi nila alam na iba na ang pagtingin ng taong bayan dito kay Sara Duterte. At ito kasi alam niyo po yung usaping ICC, napaka kumbaga para sa akin, eto nga usapin po ng ICC, maselan o kumbaga parang ano tawag dito yung parang complicated, 'di ba? Kasi nga po eto nga sa ICC kaso ni Digong, hindi po maingay ang ICC Ang maingay yung abogado niya, yung mga nag-aaway-away doon sa sa dahig. Yan yung mga maiingay, 'di ba? Pero ang ICC po mismo sa website lang nila ikaw makakakuha ng update. Hindi sila yung maingay na korte na mayat maya may press con, mayat maya merong press release. 'Di ba? Sila once in a while lang magbigay ng update sa kaso ni Digong. 'Di ba? Pero ito po ay talagang katotohanan lamang po na may justisya pa din. Kung warit ikaw ay kumbaga dito sa Pilipinas, parang ikaw ay parang nawawalan ka na ng pag-asa. Pero kapag ikaw ay kumbaga parang humingi ka lang ng tulong sa ibang ahensya o sa mga abogado, baka may mga alam sila na ibang paraan, 'di ba? Katulad nung ginawa ng mga nagdemanda kay Digong doon sa ICC, 'di ba? Makakamit at makakamit mo ang hustisya na hinahanap mo. 'Di ba? Yan po yung katotohanan na meron pa rin pong hustisya dito sa ating mundo. Mabagal, pero 'di ba po, meron namang kumbaga patutunguhan at meron pa rin po tayong aasahan na hustisya kahit po sa international. 'Di ba? Kaya alam nyo, yung mga nadismaya po sa nangyari sa impeachment trial na hindi na po natuloy, binasura, inarchive o kung ano man ang tawag diyan, 'di ba? Sa ICC po tayo babawi. Sa ICC po tayo kukuha ng kumbaga pambawi dito sa mga dutae at sa mga dutae supporter. At wag po kayo magpaapekto doon sa mga nagsasabi na iyak ang mga iyak daw ang mga pro BBM, mga pro government, 'di ba? Iyak daw ang mga bangag, pero wag po kayong magpaapekto diyan dahil nga po ano ba realidad ng buhay ng mga dutae? Nabubulok pa din sa kulungan si Digong. Hindi man matuloy ang impeachment, nakalaya ba si Digong? Hindi, nabubulok pa din sa kulungan. 'Di ba? 'Yun ang totoo, 'yun ang katotohanan at 'yun po ang talagang nangyayari ngayon sa buhay ng mga dutae. Sila po talunan dito. Sila talaga ang iyak dito. Ang mga dutae supporter, yung pagsabi lang na katulad ni Banat Bay. Iyakan daw ang mga pro BBM, mga pro admin dahil nga daw po na-archive na itong impeachment ni Sara. Wala na daw yung impeachment. Pero 'di ba? Nabubulok pa din sa kulungan si Digong eh. 'Di ba? Kumakain mag-isa, naliligo mag-isa. Natutulog mag-isa, nanonood ng TV mag-isa. Abogado lang niya ang kanya nakikita. Ngayon si Hanilet hindi na nakakapasok ng ICC. 'Di ba kaya kung may hilaw na sinasabi si Marcoleta na hilaw daw po ang impeachment complaint ng Kongreso, mas hilaw. Hilaw na hilaw ang celebration ng mga dutae dahil nga po si Digong ay nabubulok pa din sa ICC. At mas lalong mag-iiyakan ng mga dutae supporter kapag si Bato, si Bongo at si Sara ay talaga pong kinuha na po at kukunin ng ICC dito sa Pilipinas at isusuko po doon, 'di ba, sa dahig. Isusuko ng Interpol. Mas mag-iiyakan yung mga 'yan. 'Di ba? Mas lalong malaking dagok sa kanila 'yan. Pero 'di ba? 'Yun ang yun ang rule of law. 'Yun ang kailangan pairalin ng batas. Meron tayong batas na 9150 na tama ba 'yun? 9850 o 9150 basta yung batas na kapag meron pong wanted na Pilipino sa international court, makikipagtulungan tayo at isusuko natin etong taong ito.
Diba? Syempre, ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, wala naman siyang pinoprotektahan, wala naman siyang interest din dito, dahil hindi naman siya maapektuhan, hindi naman siya ang nagkaso dito, di ba? Wala naman siya kinalaman dito sa kaso ni Digong sa ICC. Wala pong kinalaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito, pero siya ang sinisisi, di ba? Kasalanan pa ba ni PBBM na umalis si Digong sa kumbaga, pagiging miyembro ng ICC? Kasalanan ni Digong yan. Umalis siya sa ICC, hindi tuloy siya maprotektahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Umalis sa ICC, hindi umalis sa Interpol. Miyembro tayo ng Interpol. Diba? Kaya po, diba, kung sasabihin nila na iyak ang mga pro-BBM, hindi po iyak ang mga pro-BBM. Nasa amin ang huling halakhak dahil ang mga kampo ni Digong malapit na pong mahuli. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you po, Sir Mike Abe, sa inyong info na ibinigay sa amin. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo mo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat.